maliit ang mga mata ng Korean, di ba? Hindi ka ba nabully dun? At first, bully talaga. So what's up guys, everyone, mga kaibigan. So ngayong araw nga, ngayong video na to is pupunta tayo sa aking cafe shop. Ako po ay may negosyo na at sana palakpakan nyo po ako together with my Korean friend. Say hi to camera. Annyeonghaseyo. Yes, he is my Korean friend. So ano kami, sasamahan niya lang ako doon para may may guide tayo makapag-usap sa ibang Korean. Alam naman natin hindi ako marunong mag-Korean, kaya may translator tayo. So yun lang, next vlog natin doon na tayo sa cafe shop. Peace. So ayun guys, andito na po kami. Samahan niyo po kami sa aking coffee shop. So ayun guys, no, tuturuan ko kayo kung paano mag-order sa aking coffee shop. So tara dito. Yan. Turuan mo nga ako, sir. So kailangan niyo lang pumili dito. Yung told me, is it your first time using this? Touch the screen. Coffee, juice, latte, tea. If you wanna order coffee, just click this. Dito na. Yeah. On top. Nice. Around 30 seconds. Yes. Ayan. I love this. Namyeongtae Coffee 24. Gusto niyo naman ng mga pambara? Meron dito. Ayan, may mga tayo dito, biscuit. So guys, hindi nyo siya pwedeng buksan lang bigla kasi it's nakalak yan eh. Yes. So kailangan nyong gumamit nito To order. to tayo, magsasample tayo no guys. Baka sabihin nyo Which one do you want? kunyari gusto ko to, yung medyo lang. Meron din Trevi water na sparkling you want? Or cookie? Cookie na lang, cookie. Try natin yung cookie. Choco or Choco, walnut? Choco. Yes. Ayan na. So hanapin natin yung choco. Choco. Ayan. Ayan card. Insert. Pwede na siyang buksan. Yes. Ayan, diba? Hindi ko na kailangan mag-hide dito ng mga tao kasi parang sariling no? Self-service. Kung gusto mo mag-chill, punta lang kayo dito sa Suwon. And guys, ang totoo niyan, hindi po sa akin tong business na to. Hindi sa akin. Dito kay Sir. Kay Kang Derry. Kay Sir Kang Derry yan. So si Sir Kang Derry, pure Korean siya. Yes po. Then 10 years po kayo sa no? 10 years po sa Pilipinas. Sa Pilipinas. So dito tayo. Magaling siya mag-Tagalog guys ha. Marunong Diba, po ako Tagalog. Anong mo sir? Alam mo talaga Visayas. Pwede ka mag-sample ng Visayas. Bisaya. May buntag, may hapon sa inyong lahat. Mga kauban. Kauban. So kaya mo siyang kaya mo sir magsalita ng Bisaya sa dire-diretso? Oo. Sige nga sir. Kumain na ba kayo? O ganito, ganyan? Kaon na po kayo. Kaon na ba? Nalimot na ko. Kaon na ka mga kangkongs. Kumusta po kayo? Yes. Namingaw na po ako. So itong pinuntahan namin ngayon is actually guys hindi talaga to sa akin So nagbumisita tayo sa kanyang business, sa kanyang cafe shop. So all goods Kasi hindi mo na kailangan ng order eh. Kumbaga hindi mo na kailangan ng tao. Self-service siya. Gusto mo daw pili ka doon, may dala ka lang ng pera, may ka lang, bukas ka lang ng papayaran nyo syempre bago nyo buksan. Hindi kayo pwedeng kumuha ng hindi nyo nabubuksan. So ayun guys, may tatanong lang din ako kay Sir Kang Derry kasi tumira siya ng Pilipinas, diba? 10 taon siya. So gusto kong itanong kung ano yung pinagkaiba ng buhay sa Pilipinas at Korea. So sa kanya tayo kukuha ng katanungan at kasagutan. So sir, ano yung pinagkaiba ng buhay sa Pilipinas at sa Korea? The most different thing from Korea and Philippines, I think, is the way of living, the way of mind, way of culture, I think, is the most different thing. And sa Korea, everything is getting expensive. Lahat, ng lahat. Even food, clothes, mga shades, mga watch, transportation. Depende pero yeah, mostly it's getting very expensive. Pero sa Pilipinas, it's much cheaper cost of living. And the nature sa Korea, nature sa Pilipinas, it's really, really nice. Pero sa Korea, you are mostly living in a city kasi it's more comfortable or convenient. Pero as a person, we were born in nature because I love nature. So gusto ko talaga sa Pilipinas ang nature. Mga tao na funny, mabait. Walang tawa na. Tawa ng tawa mga Pilipino eh.
hospitality, I love them. I like drinking tanduay. Hindi, nakainom na kayo nun? Oo. Tanduay? Tanduay. Ano yun alak ng mga MP. veterano yun MP. Empe, tanduay, Alfonso. Mas matindi pala to. Kasi hindi ako umiinom ng tanduay. Kasi ang sakit sa dibdib nun. Ganun. So, may mga umiinom ba dito ng tanduay? So, and then, kasi guys, ako, syempre bilang vlogger, pupunta rin ako sa iba't ibang lugar. Iba talaga yung klima. Although maganda sa Korea talaga. Solid sa Korea. Napaka-convenient lahat. Basta may pera ka. Tama. Kaso, ang para sa akin, ang pinagkaiba ng Korea sa Pilipinas is yung, I think, tao. Tao. Pwede mo bang explain, sir, kung bakit nasabi kong tao? Ikaw muna, sir. Ako muna. Then I will tell opinion. Kasi ang mga Pilipino kasi, palangiti talaga mga Pilipino. Tama. Sa yung pagiging hospitality, nandyan. And then, the way sila makipag-usap. Kasi sa Korea kasi guys wala ditong halos pakialamanan Bala, gawin mo lang yung gusto mo, bahala ka sa buhay mo. Gagawin ko to, gagawin ko niyan, tinginan. And then, marami namang mababait na Korean. Hindi naman, syempre lahat naman nata ng bansa may ganun Pero isa na sa akin si Kang Derry, Sir Kang Derry ang solid. Salamat po. So, para sa akin, my opinion, kasi mga Koreans, they are like crazy about money. They don't care about family. To be honest, most of them or many of them don't care about their family, but they only care of their future and their money because it's all competition sa Korea. Everything, even studying, even working, everything is competition here in Korea. Pero sa Pilipinas, they are much more chill, they are more hospitality, they care about family. Ganon. It's very different way of living and as a person, Yes. Yun pala yung ibig kong sabihin. So, siya ang nakakuha ng tamang sagot, no? Makakaya naman. So, siya yung nakakuha ng tamang sagot. Kasi sa Pilipinas kasi, kahit konti lang yung sahod mo, masaya Sobrang, kahit 10,000, 15, 20, all goods na. Kasi masaya. Dito sa Korea, malaki ang sahod mo talagang. Kailangan mong kumayod araw-araw. They want more. They need more. Kasi sa atin, ang mga Pilipino kasi, pag kumita ng 50,000, matagal lang masusundan yun. Siguro baka magbakasyon muna yun ng mga 1 linggo. Sa Korea kasi, kahit sumahod ka ng 100,000, tuloy-tuloy ang trabaho. Tama ba ako, sir? Tamang-tama po. Kasi 8 taon na rin ako dito sa Korea So alam ko na rin yung attitude ng Korean and then ng Pilipino. Di ba, sir? Tama. Mga kaibigan, mga kakangkongs, mga Filipinos nandito po sa Korea, visit po kayo sa Suwon, malapit po sa Sungkyunkwan University. Dalawang subway from Suwon Station. Suwon Station, Hwaso Station, then Sungkyunkwan University Station. Then exit number 3, mga 5 minutes lang walk, you can visit our store. Yes. So, and guys, sa mga taga-Suwon dyan, or kung gusto nyo rin namang mag-chill-chill, punta lang kayo dito at huwag nyo kakalimutan mag-picture, no? Yun lang. Maraming salamat, Sir Kang Derry. Salamat po. Nga pala guys, may Facebook page po ba? Kang Derry po. Sa mga gusto mag-follow kay Sir Kang Derry, follow nyo siya. Ilalagay ko sa comment section yung kanyang link. So, ayun lang. Support natin si Sir. Salamat po. Filipino-Korean. Peace. So, ayun guys. Kung mapapansin nyo, konting lang tayo. Review dito sa coffee shop ni Sir Kang Derry. Dito pala, tinanong ko siya, nagkwentuhan kami kanina dun sa labas. Hindi mo pala kailangan ng empleyado dito. Hindi niya kailangan. Kaya pala sabi ko, ba't ganun walang tao? So nagtatanong-tanong ako sa kanya, sino nag-aasikaso? Sinong nagsasara? Sinong nagbibigay ng mga pagkain sa customer? So yung business niya pala, yun nga, self-service, katulad nga ng sinabi ko kanina. So si Sir Kang Derry, pumupunta-punta na lang siya rito. Pumupunta-punta na lang siya rito, titingnan niya sa CCTV. Saka yung store niya, yung coffee shop niya, is 24 hours. So yung mga taong yagan, night shift, ganyan, pagka walang gusto nilang uminom ng kape, pwede silang pumunta rito. And then, anytime. Hindi kailangan ng taga-serve, hindi kailangan ng taga-good morning. Basta punta ka lang dyan, orderin mo yung kape na gusto mo, bili mo yung biscuit na gusto mo, or cookie. And then, relax ka rito. Relax lang, chill. Ang ganda ng ganung business kasi no hassle Hindi mo kailangan punta-puntahan. Kasi dito sa Korea guys, ano na kasi mababa kasi ang crime rate nila. So,
ang hirap nitong i-apply sa Pilipinas. Alam niya ni sir kasi 10 taon siya sa Pilipinas eh. Alam niya kung hindi naman lahat ng Pilipino ganun, di ba? So, alam naman natin na once na iniwanan mong walang tao ang store mo doon, eh, malamang sa malamang, eh, may mawawala talaga. Pero ganun pa man, sana mabago yung ganung sistema. Hindi katulad dito sa Korea. Tingnan nyo nga, oh. And, punta lang dito. Bali, itong ano niya, coffee shop niya, isang soft opening. So, napakaswerte ko kasi ako yung una niyang na-invite. Thank you. Para sa akin, solid tong vlog na to. Bali, memories na yung ginagawa natin, no. Wala na akong pakialam sa pera revenue. Memories na lang. Para balang araw kapag si Sir Kang Derry isang naging sadyang name na talaga, makikita ko, ay, naka-vlog ko yun si Sir. Diba? Kasi, nag-i-start ka pa lang, Sir, talaga mag-business o may mga business ka na? Kanghari Mobile with Ma'am Kanghari. Business partner. Tapos, second business ba ito? So parang ano nga pa, nasa stage pa na... Stage pa. Stage. So kapag, Sir, pag dumating yung time na marami ka ng business, huwag mong kakalimutan na. So, hindi, magaling si Sir eh. Nakakakwentuhan ko siya kanina. Ang dami kong natututunan. Ganun yung hanapin yung kaibigan, guys. Ganun yung hanapin yung kakwentuhan, yung may matututunan kayo, yung may mga makukuha kayong knowledge. Kasi kung sa edad nyong yan, ang ginagawa nyo sa buhay nyo ay puro inuman at kalokohan at wala na. Hanggang 40, 50, wala kang mangyari sa buhay mo. Wala, hanggang doon ka na lang. Pero kung ang mga nakapaligid sa'yo, yung mga nakakausap mo is businessman, marami kang matututunan. Solid yun, solid. Sana may mga natutunan kayo sa mga sinabi ko at syempre hihingi tayo ng advice kay Sir Kang Derry kung ikaw ay nagsisimulang mag-business. Kasi si Sir Kang Derry is entrepreneur siya. So hihingi tayo sa kanya ng advice kung saan kayo pwede magsimula, kung anong business ang pwede nyong gawin or basta tatanong natin siya. Sir, so yung tawag dito? Yes po. Siyempre maraming Pilipino rin dito sa South Korea na gusto mag-start ng business, di ba? Yes po. So ano yung pinakauna nilang dapat gawin? Do you mean sa starting business sa Korea po? Or Pilipinas. Sa Pilipinas. I think ang maganda dyan is mga Korean restaurant. Halimbawa, Korean restaurant kasi sikat na, it's popular na mga K-pop, K-drama. Since you are in Korea, you learn from what are in Korea, the businesses in Korea. You apply it to Philippines. Kasi mga Filipinos dyan sa Pilipinas, they love Korean things. For example, restaurant food, pagkain, cafe, mga like this ambience. Yes, ambience. Ambience. Parang Korean style po siya. Traditional. And you're feeling anong patawag? Parang relaxing. People are nowadays stressed talaga sa work. They want to chill in a very good place, very warm and relaxing place. So make a place, look for location that has much or many possibility many people can come and enjoy and love your business if you wanna start the business. Hindi lang basta pera or business, dapat mahalin mo yung business mo. Yeah, you should love your business and you should know and learn. Start from the bottom, then learn from your experience. Mistakes. Learn from your mistakes also, and step by step, I think you can learn and you can improve yourself, improve the business. Yeah, I think that's it. Pinakauna talaga dyan, guys, I think location. Location, importante. Kasi itong lugar ni Sir Kang Derry, itong cafe niya, maraming nagtatrabaho, di ba? Daming mga students, mga working people. So kapag katapos ng break time nila, pwede sila dito. After lunch, they go to cafe. Kasi ang mga Korean kasi, guys, mahilig talaga sila sa kape. Bakit Sir mahilig ang mga Korean sa kape? Kasi they are sobrang stress sa trabaho. They need caffeine. Caffeine. Because they feel sleepy, tired. It's like their energy po siya. Yan. Sana may mga natutunan kayo sa mga sinabi namin. Hindi, sinabi lang pala ni Sir. Kasi mas marami ako natutunan sa kanya kaysa sa mga sinabi ko. So, ganito yung mga bagay or pangyayari na hanapin nyo. Dapat yung may mga matututunan talaga kayo. Kasi tumatanda na tayo eh. Hindi naman tayo pa bata, di ba?
bata ka, okay lang, maglaro ka na maglaro sa wala pa kailan. Walang stress eh. So, nasa age of 30 na tayo, kumbaga level 3 na eh. Level 3 na. Level 3 na tayo. Kaya kailangan mas marami tayong matutunan. Mas masarap ma-burnout sa pangarap mo kaysa sa ma-burnout ka sa walang kwentang bagay. Tama po. Vlog to ulit tayo. Kasi may naisip na naman akong tanong eh. Bali, sinusulit ko na yung magkasama kami ni Sir Kang Derry. Kumbaga, marami na akong gustong tanungin. Ba't ganyan? Bakit sa Pilipinas siya gusto mag-aral? Parang pwede naman 'di ba dito sa Korea and then America. So nagtanong-tanong ako sa kanya at tingnan natin ang kanyang isasagot. But sa Pilipinas, I mean, nagkaroon ka na ng struggle sa Pilipinas. Siyempre nag-aral ka doon. Ano yung mga struggle na naranasan mo sa Pilipinas? Hindi ka ba, kasi maliit ang mga mata ng Korean, di ba? Hindi ka ba nabully doon? At first, bully talaga. Bully na bully. Like what? Like, cause I'm not that tall, they call me like short. Then pikot. Pikot, parang singkit. Singkit. Cause I was like only Korean there. So they were curious about me and they even smell my hair. Bakit daw? Bakit? They were curious lang siguro. Pero at first, mga boys, they bully me and ganun. Pero after mga few years later, best friend na talaga. Parang sa una lang. Parang ganun kasi magmahal ang mga ano. Ito guys bilang Pilipino, para, kunyari, ibang lahi, like Korean. So, para ma-attach kami dun sa ibang lahi, ang gagawin namin, bubulihin muna namin yan. Kunyari, ito, singgit ka, singgit. Pero guys, tandaan nyo to once na, sa mga Korean kasi, alam ko ayaw nilang tinatawag silang singgit. They don't want. Ayaw nila lang tinatawag silang singgit. Parang discrimination yun para sa kanila. Tama ba? Oh. So, kaya sa may mga kakilalang Korean dyan sa Pilipinas or may makakita kayo ng Korean sa Pilipinas, huwag nyo silang tinatawag na singgit. Kasi discrimination yun sa kanila. Di ba nga sa mga Black American, ayaw silang may tinatawag silang N-word. So, sa Korean ganun din. Ayaw nilang tinatawag silang singgit. Yung kunyari, sisingkitin mo yung mata mo, tapos aasarin mo yung isang Korean. Magagalit sila sa'yo. Diba? Tama ba, sir? Tama po. Sa inyo, magaling ako sa impormasyon eh. Tama po. Oo. Bakit ganun? Kasi ang mga Pilipino kasi, gusto nila yung mga singgit. Mas gusto nila ang singgit. Pero bakit ang Korean, ayaw nilang tinatawag silang singgit? Kasi, actually, most of the Koreans want big eyes. Big eyes like this. Pero they were born singkit. So, what could we do? Wala. So, they feel that they are discriminated or ganon. Okay. It depends on people. Pero since, for example, if I am alone in the Philippines and if they always call me singkit, or in Bisaya, pikot, then I feel bad. Feeling like they are insulting me or ganon. Because when I was there at first, I didn't even know how to speak English or Oo nga pala, sir. Bisaya or Tagalog. Paano pala? Di ba pure Korean ka doon pumunta? Paano ka nakapag-adjust hindi naman marunong mag-Korean yung mga kausap mo? Paano ang adjustment ang ginawa mo nun? Adjustment, I really studied hard. I really studied hard English. Then, since my friends were mostly Bisayas, they spoke to me Bisayan language. So, pwede mo bang magsalita ka ngayon, sir, ng Bisaya habang nagkikwento ka? Kaya mo pa or hindi? Kaya. Sige nga, sir. Sample lang. Unsay mong pangalan? I mean, magkikwento ka ngayon in Bisaya. In Bisaya. If you can speak Bisaya to me, I can speak Bisaya to you. Pero, it's parang I should think and nakalimutan po ako. So, hindi ka na ulit bumalik ng Pilipinas? So, nagbabakasyon ka na lang? Bakasyon na lang. About naman, sir, sa military. Kasi maraming dyan interested. Ano ba yung... Kasi, dito guys sa Korea, big konting knowledge sa inyo. Hindi dito pwedeng hindi ka attend ng military. Tama po ba? Kasi pwede kang makasuhan. I mean, you can escape military. Yeah, you can escape. Yeah. Hindi ka pwede. Mandatory. Mandatory. Kailangan talaga. So, ano yung pinag-aaralan doon sa sa loob ng pag-aaral sa mandatory na military? At first, you learn basic skills sa military, how to survive, how to cooperate with your team.
and follow the rules sa military. Yeah, mga orders, command, and we follow words and actions, ganun. Kaya kami yan talaga sa mga Korean, talagang sumusunod sila sa rules and regulations. Rules talaga. and regulations talaga. Kasi may ganun na mandatory. Mandatory, yeah. And then kapag merong sakuna like bagyo, Bagyo. lindol, alam niyo yung gagawin. Oo, lahat. We learn from military, basic skills, even lifestyle. I learned really good in military. Because you need to wake up early and exercise, then like duty, my duty. You need to work there, service, yeah. Kaya nga sana kayong mga kabataan sa Pilipinas, patupad niyo yung mandatory na C80. Limutan ko anong tawag dun Pero mas maganda sir, no? Para sa'yo, okay yun. Okay. Kasi tuturuan kayo dun kung paano maging patriotic. Tama ba? Patriotic. Love for your country. Mahalin mo yung bansa mo. Kasi most of Korean, hindi mo talaga mapapakain ng ibang pagkain. Tama ba, sir? Most of Korean, karamihan, halos 90% ata, hindi mo yung mapapakain ng kung ano ng pagkain. Bibigay mo talaga yan dapat Korean food. Oo. Tama ba? Tama. Ay ko sa inyo Mostly. Ano kasi, syempre, bago ko pumunta ng Korea, bago ako magtrabaho dito, inalam ko muna yung mga pag-uugali. So, dapat pag-aralan nyo rin yun kapag pupunta kayo sa isang bansa. At least may knowledge kayo. Tama ba? Tama.